Sa mundong mabilis magbago, lalo na sa showbiz, kakaiba ang storya ni Casey Concepcion. Mula sa pagiging batang napabilang sa mundo ng kasikatan dahil sa kanyang mga magulang, hanggang sa pag-alis niya pansamantala sa industriya para tuklasin ang sarili sa ibang larangan, malayo sa malambing na glamour ng entablado at kamera. Ang kanyang buhay ay parang pelikula rin ng pakikipagsapalaran, pagdadalaga, paghihilom at muling paghahanap ng lugar. Ipinanganak si Casey bilang anak ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, dalawang kilalang personalidad sa showbiz. Dahil dito, agad siyang lumaki sa ilalim ng spotlight. Mula pagkabata, madalas siyang kasama ni Sharon sa mga proyekto sa telebisyon. Hindi bilang pangunahing artista kundi tila bahagi na ng mundo ng showbiz ang kanyang paligid. Sa pagtahak niya sa kanyang sariling landas, sumabak siya bilang VJ ng MTV Asia, isang hakbang na nagsilbing pagsimula ang kanyang sariling identidad sa industriya. Noong taong 2003 hanggang 2005, naging product endorser siya sa telebisyon at print at unti-unti nakilala ang kanyang pangalan sa labas ng pagiging anak ni Sharon at Gabby. Tulad ng marami, hindi rin siya immune sa matinding paghahambing sa kanyang mga magulang pero pinili niyang magpatuloy, gawin ang sarili niyang daan. Hindi naging maagap ang paglahok ni Casey sa pag-arte. Unti-unti siyang tumapak at nagkaroon ng sariling karera sa pelikula, telebisyon at kahit musika. Lumabas siya sa ilang pelikula at serye bilang bahagi ng kanyang pagsisikap na bumuo ng sariling pangalan. Noong 2010, nagkaroon ng pelikula siya kasama ang kanyang ama, isang protesta sa kanyang pagharap sa sariling pamana at pag-navigate sa komplikadong dynamics ng showbiz at pamilya. Bukod dito, naglabas siya ng isang album na naglatag ng bahagi ng kanyang karera sa musika, sa telebisyon naman, at isang kilalang pangalan sa industriya. Ngunit habang tumatagal, unti-unti rin niyang sinusubukang hinaan ang ritmo. Hindi dahil wala ng pagkakataon kundi dahil may mga bagay siyang gustong tuklasin sa labas ng showbiz. Sa paglipas ng mga taon, nakilala rin si Casey bilang isang public figure na may boses, hindi lang sa showbiz kundi sa advokasya. Noong 2008, kinilala siya ng World Food Program o WFP bilang Philippine Ambassador. Pinangunahan niya ang kampanya laban sa gutom. Ngunit sa kabila ng mga proyekto at tagumpay, dala rin niya ang mabigat na pamana ng pagiging anak ng kilalang mga artista at hindi biro ang pressure, paghahambing at madalas na intrusibong mata ng publiko. Hindi naging madali para kay Casey ang lumaki sa ilalim ng spotlight. Isa sa mga pinakamalaking hamon niya ay ang tinatawag niyang broken family. Dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang, minsan raw niyang naramdaman ang pagiging mag-isa sa gitna ng magkahiwalay na pamilya. Sa ganitong sitwasyon, nagpahayag siya na maraming beses siyang nawala ng kapanatagan. Kailangan niyang unahin ang pagiging anak, magkita sa magkabilang pamilya, at subukang panatilihin ang ugnayan sa lahat. Hindi biro ang ganitong responsibilidad ng isang anak sa pagitan ng magkahiwalay na pamilya, lalo na kapag kilalang mga magulang at may malawak na mata ang publiko. Bukod sa pamilya, ang love life ni Casey naging palaisipan at usap-usapan ng marami. May mga sakit na dulot ng bawat pagtatapos ng kanyang relasyon. Isa sa pinakabinantayan noon ay ang paghihiwalay nila ng dating kasama niya sa pelikula, si Piolo Pascual. May mga nagsabing dahil sa pagiging anak ng mga sikat at sa mataas na pamantayan ng tao sa kanilang itsura, sa pagiging artista, nagkaroon siya ng karagdagang pressure. Minsan ay napupuna siya ng mga netizens tungkol sa kanyang katawan. May mga nagtatanong kung tumataba siya o kaya naman ay may mga pumupuna laban sa kanya na baka itinatago niya ang pagbubuntis niya. Madalas itanong bakit nawala si Casey Concepcion sa telebisyon para sa matagal na panahon. Sa kanyang sariling paniwanag, hindi niya ito sinasadya. Tumigil siya pansamantala dahil kailangan niyang huminga. Sa isang paraan, gusto niyang mabigyan ng espasyo ang sarili niya, privacy, paghilom at pag-evolve. Dagdag pa dito, nang mawala ang kanyang lola, malaki ang naging epekto nito sa kanya. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-grieve siya at nawalan siya ng sigla sa pagharap ng kamera. Habang wala siya sa harap ng kamera, hindi naman siya nakaupo lang. Pinili niyang tuklasin ang negosyo. Noong 2018, inilunsad niya ang sariling fine jewelry brand na Avec Moi by Christina. Para sa kanya, may koneksyon ng alahas, glamour at pelikula, isang paraan para maipahayag ang sarili kahit wala sa entablado. Noong 2020, nag-aral siya ng gemology sa California upang mas mabigyan ng kredibilidad ang kanyang jewelry business. Masayang tinanggap niya ang pagbabago, kailangan niya mag-evolve. Sa panahong iyon, marami ang nag-assume na retired na siya mula sa showbiz, pero para kay Casey, hindi siya umalis, naglaylo lang. At ngayon, makikita siyang abala,
hindi bilang isang primetime star, ngunit bilang negosyante, designer at advokasya. Bukod sa kanyang jewelry brand, aktibo rin siya muli bilang Goodwill Ambassador ng WFP. Sa taong 2025, ibinalik siya ng WFP bilang Goodwill Ambassador na may bagong misyon, tumulong sa programa para sa pagkain sa paaralan, lalo na sa mga lugar kung saan hirap ang mga bata sa nutrisyon. Matagal nang walang bagong pelikula si Casey Concepcion sa Pilipinas. Huling lumabas ang kanyang pelikula noong 2013 sa entry sa Metro Manila Film Festival na Boy Golden na nagdala sa kanya ng ilang acting awards. Sa telebisyon naman, ang huling beses na nakita siya ay noong 2016 nang mag-host siya sa pageant na Binibining Pilipinas 2016. Naging lead actress siya sa indie film na Asian Persuasion, isang pelikulang Hollywood kasama ang mga kilalang film actors sa cast. Ayon sa kanya, hindi niya inasahan na makakabalik siya sa ganitong paraan at lalong hindi niya inakalang ito ang magiging comeback niya. Para kay Casey, naging makabuluhan ang proyekto. Hindi lang ito pagbabalik, kundi isang muling pagtuklas at pagpapakita na kahit malayo siya sa Pilipinas, may karapatan siyang makipagsabayan at gumanap sa pandaigdigang entablado. Sa shooting, pansamantala siyang nanirahan sa New York. 6 na buwan siyang nakatira roon habang tumatagal ang proyekto. Bagamat natapos ang proyekto, ang Asian Persuasion ay hindi lang basta pelikula dahil nagsilbing simbolo ito ng kanyang pagbabalik sining, ng kanyang tapang na harapin muli ang mundo ng pag-arte kahit may takot, pangamba at paghihirap. Simula noon, may mga pahiwatig si Casey na bukas siya ulit sa showbiz. Sa kasalukuyan, mas nakatuon si Casey sa pagbuo at pagpapalago ng kanyang negosyo at sa kanyang personal na kalusugan at kaligayahan. Noong 2025, sinabi niya na nasa wellness era siya. Regular siyang nagsasagawa ng pilates, ice bath, sauna therapy at iba pang aktibidad para alagaan ang katawan at isipan. Sinasabing may mas slim at fit na itsura siya kumpara sa mga nakaraang taon, bagay na pinapurihan ng marami. Sa negosyo naman, patuloy niyang pinagyayaman ng Avec Moi. Hindi lang basta jewelry brand ito, representasyon ito ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Mula artista, naging negosyante at ngayon ay mismong designer. May mga pagkakataon na ipinapakita niya ang mga disenyong ginawa para sa kanyang ina, isang simbolo ng pagmamahal at pasasalamat. Bukod sa negosyo at wellness, aktibo rin siya sa advokasya bilang Goodwill Ambassador ng WFP. May misyon siyang tumulong sa programa para sa nutrisyon at pagkain sa mga paaralan, lalo na sa mga lugar na nangangailangan. Para sa kanya, hindi lang pagiging artista ang sukatan ng halaga, kundi kung paano siya makakatulong at makapagbibigay ng magandang halimbawa. Sa aspetong emosyonal at personal, mukhang nakapaghilom na rin siya. May mga balita na muling nagkaayos ang ugnayan niya, isang malaking pagbabago para sa kanilang relasyon. At sa usaping pag-ibig, ipinahayag niya na bukas siya sa posibilidad na mag-self-down kapag dumating ang tama at deserving na tao. Sa paglipas ng mga taon, naging malinaw sa publiko na hindi tuluyang umalis si Casey sa showbiz. Hinintay lang niya ang tamang panahon, tamang proyekto at tamang estado ng kanyang sarili. Sa mga pahayag niya kamakailan, handa siyang makasama muli sa showbiz at bukas sa pag-ibig at pag-stabilize ng sarili niyang buhay. Kung siya man ay babalik sa showbiz, malamang hindi na para lang sa kasikatan, kundi para ipakita ang paghilom, paglipat ng yugto at pagyakap sa bagong sarili. At higit sa lahat, para ipakita na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng projects o sa taas ng ratings, kundi sa tapang niyang harapin ang kanyang kwento at sa tapang niyang patuloy na mabuhay ng may dignidad, pag-asa at pagmamahal. Sa huli, ang kwento ni Casey Concepcion ay hindi lang tungkol sa pagiging anak ni Sharon at Gabby, kundi tungkol sa isang babae na naglakbay, nasaktan, naghilom, nag-evolve at patuloy na naghahanap ng kanyang tunay na sarili.